Magandang araw muli sa bawat isa at nagpapasalamat tayo sa pagkakataon na ibiniyaya sa atin ng Ama na makapagpatuloy tayo sa ating pag-aaral. Pinagpapasalamat ko rin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nanonood at sumusubaybay sa ating mga tinatalakay. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, noong nakaraang video natin, tinalakay natin yung Mystery Babylon. So, minabuti natin ituloy-tuloy ito at tatalakayin naman natin ngayon yung Fall of Babylon. Kasi may binabanggit sa Bible tungkol sa pagbagsak ng Mystery Babylon. No? Mababasa natin yan again, of course, in the book of Revelation. Revelation chapter 14 verse 8, "And there followed another angel, saying, Babylon is fallen, that great city, because she drank of the wine of the wrath of her fornication." Now, regarding Mystery Babylon, hindi lamang ito yung mga binabanggit ng Bible. Meron din mga sinasabi ang Bible tungkol sa kanyang overconfidence, no, and entitlement. Ito yung binabanggit ng Bible tungkol dito sa Babylon. How much she has glorified herself. She said in her heart, I sit a queen, and am no widow, and shall see no sorrow. Therefore, shall her plagues come in one day. Mourning, death, darating sa kanya sa loob lamang ng isang araw. Bagamat sinasabi niya, ako ay nakaupo kagaya sa isang reyna, at hindi ako makakita ng kapighatian, hindi ako balo. Pero sinabi niya ng Panginoon, her plagues will come in one day, death and mourning and famine, and she shall be burned with fire. Kahit anong gawin niya, no? Kahit anong gawin niya, ito yung sinabi niya ng Panginoon kahit na naitayo niya ang kanyang sarili. The Bible says, they build up Zion with blood and Jerusalem with iniquity. The header of judge for reward. Binanggit na natin ito noong mga nakaraan. Therefore shall Zion for your sake be plowed as a field, and Jerusalem shall become heaps, and the Temple Mount as high places of the forest. Kahit naitayo niya yung Zion, but naitayo niya ito, the Bible says, they built Zion with blood, Jerusalem with iniquity. Gera, maraming namatay at mga kalikuan at mga kasamaan. Yes, naitayo niya ang kanyang sarili, Jerusalem. Israel, nakapagpatayo siya through Zionism, through the Zionist movement. No? Pero the Bible says, she will be plowed like a field. At ang kanyang Temple Mount, yung kinakatayuan ngayon noong Temple Mount, yung binabanggit na, ay kagaya daw, magagaya sa isang gubat. So tumutukoy ito doon sa paghuhukom ng Panginoon dito sa dakilang Babylonia, no? The great city. And that's why the Bible says, binabanggit natin kanina, and there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, ang dakilang syudad. So Babylon is no other than the great city, but she fell. Siya ay bumagsak. Ibabagsak siya ng Panginoon. And by the way, hindi lang Babylon ang pangalan talaga niya. Maraming mga descriptions siya kaya. Di ba, binabanggit na natin ito nung nakaraang video. The mother of harlots kasi galing sa kanya. Maraming galing sa kanya. Siya yung pinagmulan. Maraming mga pananampalataya ang galing dito. No? False. But maliban dyan, meron din binabanggit ang Bible. In the book of Revelation chapter 11 verse 8, and their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where our Lord also was crucified. Diba? Hindi lamang pala Babylon ang tawag sa kanya. She is called Mystery Babylon, but she is also called spiritually Sodom and Egypt. No? Sodoma at Ehipto din siya. No? So, hindi lamang talaga Babylon. Kung saan daw ang Panginoon ay naipako. Now, alam natin kung saan naipako ang Panginoon. No? Saan siya naipako? Of course, doon sa Jerusalem. Sa mahabang panahon, naging palaisipan sa akin ang mga pananalitang ito ng Biblia. The great city called spiritually Sodom and Egypt, doon din ipinako ang Panginoon. At alam ko, Jerusalem yon.
So papaanong yung Jerusalem magiging Sodoma at Ehipto rin siya. Yan pala mga kapatid, sa pagpapahayag ng Panginoon, siya pala kasi yung Mystery Babylon. Na bagamat nandoon na itayo ang iglesia, nandoon dumating ang Panginoon, sa kanila ibinigay yung mga kautusan lahat, pero siya backslide. Siya ay bumagsak sa kanyang pananampalataya. No? Backsliding Israel. According doon sa pinag-aralan natin. No? I-review nyo na lang yung video at mababasa natin doon. So, hindi lamang Babylon ang pangalan niya, tawag rin sa kanya is Sodom and Egypt. Doon ipinako ang Panginoon, which is again Jerusalem, na nagpapatunay lang ulit na again, the great city, Jerusalem is Aholiba, she is Babylon. Marami rin ang magagalit sa kanya. No? So tayo ngayon, tinatawag na maraming galit sa mga Hudyo, sa mga Israel. Well, binabanggit rin ng Bible yan. Babasahin natin. The 10 horns which you saw upon the beast, this shall hate the whore, and shall make her naked, and let her flesh burn her with fire. For God has put it in their hearts to fulfill, to agree, to give their kingdom to the beast until the words of God shall be fulfilled. Yung 10 leaders na ito, either these are leaders of nations or organizational leaders, but these are leaders. The Bible says, the 10 horns na 10 sungay doon sa Bisa Halimaw, no? Na nakita doon sa Book of Revelation, ito ay mamumuhi rin doon sa Babylon, dito sa Jerusalem. She will hate Israel, and the Bible says she will burn her with fire. Yung binanggit natin na verse, andoon yung mga description niya. Hindi lamang yung 10 leaders na ito, kasi binabanggit dito 10, no? Pero hindi lamang ito sila. In fact, in the book of Zechariah, meron ang binabanggit ang Bible tungkol dyan. In the book of Ezekiel, chapter 16, verse 37, behold, I will gather all your lovers. Ezekiel chapter 16, verse 37 up to 41. Pag binasa natin yan, makikita natin dyan yung description ng mga mangingibig ng Israel, ng Jerusalem. And I will gather all your lovers with whom you have taken pleasure, and all them that you have loved, all them that you have hated. I will even gather them round about against you, and see your nakedness, and that they may see all your nakedness. Again, babasahin mo yan. Ito yung binabanggit dito sa Revelation chapter 17 verse 6. Yung 10 horns na kung saan nag-commit siya ng fornications dito, mamumuhi rin ito sa kanya. Now, in the book of Zechariah chapter 14 verse 2, ito naman yung sabi ng Bible, for I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and women raped, and half of the city will go into exile, but the remainder will be taken away. So ito naman yung binabanggit dito, yung lahat ng mga bansa, no? Ang Panginoon, iipunin niya ang lahat ng mga bansa to battle against Jerusalem. And the Bible says, mawawasak ang Jerusalem, the city will be taken, the houses plundered, and the women raped, sabi pa nga ng Bible. No? Kalahati sa kanila will go into exile. Pero mayroong mga matitira. So makikita natin dito kung papaanong hindi lamang yung 10 mga sungay na ito, leaders na ito, ang mamumuhi doon sa babae, Babylon, no? The great harlot, pero maging yung mga bansa, kung sa papaanong dahilan, nandoon sila, dinala sila ng Panginoon doon sa Jerusalem para girahin ang Jerusalem. Ang binabanggit dyan is all nations. No? Sabi ko nga noong last video natin, anong organization ang bumubuo sa lahat ng mga bansa? Wala namang iba kundi ang United Nations. So, will it be possible posible ba na yung United Nations, dumating yung panahon, magagalit din siya sa Israel, no? At pupunta rin siya doon sa Israel para girahin siya? Posible ba yun? Well, yung sinasabi ng Bible.
kung papaano magaganap yan, babantayan natin yung geopolitics natin, yung mga nangyayari ngayon, lalo na sa Middle East, at magaganap yan kasi sinabi ng Bible, all nations will be gathered in Jerusalem to fight against Jerusalem. No? At mawawasak nga yung syudad, ang mga kabahayan masisira, kalahati ay mapupunta sa exile. So, again, no, mangyayari ang ganitong mga bagay. Kahit na ano ang gawin ng kapayapaan, pero sinabi na ito ng Bible. Pero hindi yan mawawasak ng buo sapagkat sa panahon na wala ng pag-asa ang Israel, wala na siyang mapupuntahan, wala na siyang malalapitan, no? Mayroong mga matitira doon, the remnants. Ito yung mga iniwan ng hindi pinahintulutan ng Diyos na maubos sila kasi mayroong mga tao ang Diyos na tinatawag nating remnants, mga natitira, mga survivors, ililigtas sila ng Panginoon. Babalik ang Panginoon sa mga pagkakataong ito. Ito yung naman yung binabanggit sa Biblia na yung kanyang mga paa ay aapak sa bundok ng Olibo. Babasahin natin. And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof, toward the east and toward the south. And there shall be a very great valley, and half of the mountain shall be removed towards the north, and half towards the south. Ang kanyang paa ay aapak doon sa Mount of Olives. As a result sa pag-apak ng kanyang mga paa, mula sa silangan hanggang sa kanluran, yung Mount of Olives, mabibiak. It will be split into in half. Mabibiak siya. In fact, sabi ng Bible, yung kalahati nito will be moved southward, yung kalahati northward, no? Ganoon siya kalakas yung lindol lang pangyayari ito sa pag-apak ng paa ng Panginoon. Isang dakilang lindol ang mangyayari, parallel na mangyayari dito. I-discuss ko yan sa next video, pero dito lang muna tayo. Mahati yung bundok. No? In fact, the Bible says, aabot raw ito doon sa may binabanggit dyan na Azal. No? At hinanap ko yan sa mapa sa Jerusalem. Meron doon lugar ng Azal. No? Southward of Mount of Olives. Pababa ng Mount of Olives. Halos mahigit 1 kilometro ang layo nito. The Bible says, hanggang doon daw sa Azal, aabot yung pag-usog ng Mount of Olives. More than 1 kilometer, halos 1.5 kilometro. Ganoon kalayo. No? Yung valley na magagawa dahil sa pag-apak ng paa ng Panginoon. And the Bible says, there shall be valley in the mountains, and the valley of the mountains shall reach unto Azal, and you shall flee from before the earthquake. Then shall the Lord returns in all the saints, kasama ng Panginoon. Ito yung pagbabalik ng Panginoon na binabanggit dito. Aapak ang kanyang mga paa sa Mount of Olives. Sa panahon na halos mawawasak na ng mga kalaban ng Jerusalem ang Israel, no, lahat ng mga bansa nandoon. Kung napanood na ninyo yung Ezekiel 38 na binabanggit ako doon, the king of the north and the king of the south, pumunta rin sila doon. No, magigera-gera rin sila doon. Parallel events ito. Ito na yung mga huling gera mangyayari, no, sa mga panahong ito. Nagsama-sama na sila dito. And then saka pa dumating ang Panginoon. No, ito yung binabanggit rin ng Panginoon, no, siya ay inagaw. Nandoon sila sa Mount of Olives, and then inagaw ang Panginoon. Nakatingala yung mga disciples, and then sabi nung may dalawang lalaki doon, mga kabi ko sabi, "Ye men of Galilee, why do you stand up gazing into heaven? This same Jesus which is taken from you shall so come in like manner." Babalik rin siya kung kaparehas din. No? Kaya nga kung saan siya umalis, doon din siya babalik. Doon sa Mount of Olives yun, dito rin ang babalik ng Panginoon. Yung sinasabi ng mga anghel. The same Jesus shall come in like manner.
umalis siya sa Mount of Olives, doon rin siya babagsak. Ito yung sinasabi ng Zechariah, His feet shall stand on that day upon the Mount of Olives. No? Pagbagsak ng Panginoon, isang malaking lindol, mabibiak yung Mount of Olives, mahati sa dalawa, magkakaroon ng valley. Ito yung mangyayari doon sa Israel. No? Yung Mount of Olives, harapan lang yan ng Temple Mount. Makikita na yan. No? Harapan lang siya. No? Malapit lang. No? Kaya nga, yung binabanggit ng Bible, may babasahin tayo mga kapatid tungkol sa desolation ng Jerusalem. Revelation chapter 16 verse 19, And the great city was divided into 3 parts, and the cities of the nation fell, and great Babylon came into remembrance before God to give her the cup of the wine of the fierceness of His wrath. Yung dakilang syudad nahati sa tatlo. So isipin mo na lang, the great city, Sodom and Egypt, where the Lord was crucified, yung dakilang syudad daw na yon, nagkaroon siya ng division into 3 parts. Lahat ng mga syudad sa mundo ay bumagsak. So napakalakas ng lindol na nangyari na yon. No? Pag-apak ng kaniyang mga paa. Revelation chapter 18, And cried when they saw the smoke of her burning, saying, What city is like unto this great city? They cast dust on her heads, cried, weeping, wailing, saying, Alas, the great city, which many were made rich, all that had ships in the sea by reason of her costliness, for in 1 hour is she made desolate. No? Yung dakilang syudad, nakita mabig ko na isang oras lang, nawasak siya. In 1 hour is she made desolate. The great city. Great city. Ang tinutukoy dyan mabig ko, Jerusalem. No? Jerusalem. In 1 hour, nakita yung desolation niya. In 1 hour is she made desolate. We go back doon sa Matthew chapter 23. May binabanggit kasi doon sa Matthew chapter 23. O Jerusalem, Jerusalem, thou that kills the prophets, and stones them which are sent unto thee, how often would have I gathered your children together, as a hen gathered her chickens under her wings, and you would not. Behold, your house is left unto you desolate. Jerusalem, Jerusalem, ikaw na bumabato, kumapatay ng mga propeta, binabato ang mga isinugo ko sa inyo. Ilang beses ko bang iipunin ang iyong mga anak, kagaya sa isang inahin na iniipon ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit ayaw ninyo. No? Again, talking about Jerusalem that kills the prophet, yung mga dugo ng mga propeta nasa Jerusalem. No? Kaya sabi ng Panginoon, Behold, your house is left unto you desolate. Ito yung pananalita rin sa book of Revelation. In 1 hour is she made desolate. Behold, your house is left unto you desolate. Jerusalem, Jerusalem. Ito yung desolation ng Israel. That is Matthew chapter 23, yung mga last verses na yan. And then susunod na verse na yan, Matthew 24 na, pero the same thought yan, dire-diretso lang yan. Nagkaiba lang ng chapter, hiniwalay lang, pero isang thought pa rin yan. Mula doon sa templo, lumabas sila. In Matthew chapter 24, the Bible says, And Jesus went out and departed from the temple, and the disciples came to him to show the temples of the building. Ipinakita ng mga disciples yung templo ng mga building. No? Pero sabi ng Panginoon, nakikita niyo yung mga buildings na yan, walang bato. There shall not be left here one stone upon another. No, basahin natin. Jesus said unto them, Say ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. No? Nakikita ninyo ang mga ganyang mga bagay? Well, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Walang bato. No, there shall not be left here. Walang matitira dito. Walang maiiwan dito na bato na nakaibabaw na hindi maibabagsak. Ibig sabihin, lahat talaga maibabagsak. Dito yung tanong ng mga disciples sa kanya, kailan mangyayari ang mga bagay dito? Ano ang mga tanda ng iyong pagbabalik at ng katapusan ng mundo? No? Yung Matthew chapter 24, dito yon. Pero nagsimula yon doon sa verse 23.
O Jerusalem, Jerusalem, that stones the prophet and kills them which are sent unto you. Yung mga pinupunta ko sa inyo, pinapatay ninyo, binabato ninyo. No? Ang bahay ninyo ay mawawasak. Behold, your house is left unto you desolate. Nakikita ninyo yung templo na yan, magaganda, di ba? Pero sabi ng Panginoon, walang matitirang bato dyan na nakapatong sa ibabaw. Walang matitira. According sa Panginoon. Hindi nangyari yun noong 70 AD. No, bagamat marami nagsasabi, well, Matthew chapter 24, nangyari na yan noong 70 AD. Well, partially, yes, partially. Pero hindi yun yung kabuuan. No? Hindi nangyari yung sinasabi ng Panginoon, walang bato na may iwan dyan. Hanggang ngayon, nandyan pa yung mga bato. Nandyan yung Wailing Wall, hindi lang yung Wailing Wall. Andyan din yung Western Wall, the Southern and Eastern Walls, yung Robinson's Ark and Warren's Gate, the Huldah Gates, the Herodian Stonework, marami mga naiwan pa dyan. Magkikita pa rin natin hanggang ngayon. Ibig sabihin, in fact, meron pa ngang mga, meron pa ngang nangyayari ngayon na mga paghuhukay dyan sa Jerusalem, no? At nahuhukay niya na marami silang nakikita pa doon, mga pinaghugasan nila, nandoon, nakikita pa, buo pa. So, hindi talaga nangyari yung sinasabi ng Panginoon na walang bato na matitirang nakaibabaw dyan. Hindi pa nangyayari. Hindi naganap noong 70 AD. Hindi pa naganap. Kasi magaganap pa lang. Mangyayari pa lang yung wala ng batong matitira dyan. Kailan magaganap yon? Sa kanyang pagbabalik. Sa pag-apak ng kanyang mga paa doon sa Mount of Olives, mabibiyak yung Mount of Olives from east to west. Ang mga batong ito, ang mga bundok na ito, mahati sa dalawa, uusog sila. Mula sa Mount of Olives, ang southern part po, uusog siya, mahigit 1 kilometro. Isipin mo gaano kalakas na lindol yon. And to think na mula sa Mount of Olives, kaharap lang niya yung Temple Mount. So kapag nabiak yung Mount of Olives, automatic yung Temple Mount kasama yan. Mawawasak yan. Yung valley na yan na sinasabi, aabot yan hanggang dyan. In fact, sabi ng Bible, mga kapatid ko, mayroong buhay na tubig, a stream of living waters will flow mula sa papuntang Eastern Sea at saka sa Western Sea. Mula sa Jerusalem, aagos ang isang stream papuntang Mediterranean Sea at papunta sa Dead Sea. No? Tadaanan niya talaga yung Temple Mount dyan. 1 kilometro lang, sapul na sapul yung pag-usog ng bundok southward hanggang sa Azal. Halos 1.5 kilometers, no? Sapul na sapul yung Temple Mount. Doon magaganap yung sinabi ng Panginoon, walang batong maititira dyan. Talagang papatagin yan. Doon palang magaganap. 70 AD, hindi nangyayari yun. Siguro, gagawa rin ako ng video tungkol sa 70 AD. No? O bagamat wala na ito sa Bible, mga pangyayari, pero may mga historians na nakagawa nito. Sana doon si Josephus, no? A Jewish historian. At magandang mapag-aralan yun para maikabit natin yung mga pangyayari noong 70 AD patungkol doon sa Matthew 24 and then in the book of Daniel, may mga binabanggit kasi doon. No? Itatalakayin din natin yan. Loobin ng Ama, loobin ng Panginoon. Now, to continue, the desolation, mga kabego, ito yung pagtangis ng ating Panginoon sa Jerusalem. Oh, Jerusalem, Jerusalem, thou that kills the prophets and stones them which are sent unto you. How often would have I gather your children? No, tumatangis ang Panginoon dito. Kagaya daw sa isang inahin na inipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit ayaw ninyo. Ayaw ninyo. Ay, ito kasi yung backsliding Israel. Ito yung sinasabi ng Panginoon na ang dugo ng mga mananampalataya na iatang sa Kanya. No? Mystery Babylon, Sodom, Egypt, kung saan ang Panginoon ay naipako din. Siya si Aholiba, which is no other than Jerusalem. Pero darating sa Kanya ang paghuhukom ng Diyos, ang Kanyang pagkawasak.
Jerusalem, backsliding Israel. Pero hindi lahat naman ay mamamatay doon, no? Mayroon kasing mga itinangi rin ng Panginoong Diyos. Mayroon siyang mga remnants. Marami ang hindi lahat ng mga nandoon sa Israel sa panahon yan ay mamamatay. In fact, kahit yung armies na lumusob sa Israel, galing sa iba't ibang mga bansa para girahin ng Israel, hindi lahat mamamatay. Yung mga survivors doon, the Bible says, babalik sila sa kanilang mga bansa at sila yung mga magiging mga ngaral, magsasaksi tungkol sa ating Panginoon. Sila yung magiging instrumento para yung mga Hudyo bumalik sa Israel. No? Yung mga naghihintay na mga Hudyo, halimbawa yung mga Orthodox Jews sa ngayon, no? Hasidic Jews, naghihintay sila ng Messiah. Pag dumating yung Messiah, saka pa lang sila uuwi doon sa Jerusalem. Hindi sila umaayon sa kasalukuyang gobyerno ng Israel ngayon, yung Zionist government na pinapauwi yung mga Hudyo kasi paniniwala nila hindi ang gobyerno ang magpapabalik sa kanila, kundi babalik sila kapag nandoon na yung Messiah. Kaya majority ng mga Orthodox Jews nasa iba't ibang mga bansa. Of course, mayroong mga Hudyo Orthodox Jews sa Israel ngayon, which is yung mga dati pang nakatira doon. Mga apo na lang yan sila, mga apo. Matagal sila nandoon, pero the rest nasa ibang mga bansa, marami. Babalik sila doon kapag dumating na yung Messiah. Well, ito yung sinasabi ng Panginoon dito yun ang paniniwala nila dito sa binabanggit na pagbabalik nila, nandoon na yung Messiah. Revelation chapter 18 verse 21 to 22, and a mighty angel took up a stone like a great millstone and cast it into the sea, saying, Thus with violence shall the great city Babylon be thrown down, and shall be found no more at all. The voice of harpers, musicians, pipers, trumpeters shall be heard no more at all in thee, and the craftsmen whatsoever craft heavy shall be found no more. The sound of the millstone shall be heard no more. Mawawala na. Yung mystery Babylon, yung dakilang Babylonia, the great city, the false religion, mawawala na. Yung lahat ng mga hidwang pananampalataya, mawawala na rin. Itatapon na ng Panginoon. Lahat ng mga hidwang pananampalataya nanggaling doon sa mystery Babylon, which is backsliding Israel. No? Lahat ng galing doon, aalis na ng Panginoon yan. Dito na mga kabaig ko, magsisimula yung millennial reign naman ng ating Panginoon, which na tatalakayin din natin yan sa biyaya ng Panginoon kung luluubin ng Diyos. In the end, ang Panginoon ay wawasakin niya yung mystery Babylon at ito ay mawawala na sa alaala. Magkakaroon lamang ng isang Diyos, isang Panginoon, ang mundo, isang pananampalataya, isang leader, isang hari sa katauhan ng ating Panginoon sa araw ng kanyang pagbabalik. Yun ang hinihintay natin. No? Yun ang hinihintay natin. And so mga kapatid ko, that ends our short Bible study, pag-aaral sa araw na ito. Muli, this is Pastor Ramil, and this is for the greater glory of the kingdom. God bless you all.